Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. And blessed be the name of Jesus Christ of Nazareth. We praise you. We glorify you, God. Hallelujah. You made it clear that the time of Christ was here. All the people could not see what we said. Father in heaven, we glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. And we welcome you, Holy Spirit. Take over in this place and in our hearts, Lord. We pray. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sapagkat dumating ang araw na kung saan ikaw ay aming pinananabikan. Ang anibersaryo ng gawain mo sa dakong ito at nagtitiwala po kami sa iyong katapatan. Na alam namin, O Lord, may gagawin ka sa aming buhay. Ikaw ay gagawa ng himala sa buhay ng bawat isa. Ikalabintatlong anibersaryo na kung saan alam namin ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Yan ang iyong pangako. Kapag may dalawa o higit sa 2 tao nagkatipon sa iyong pangalan, andiyan ka sa kanilang kalagitnaan. At Diyos, dalangin po namin na ang mabuting balita na ating pagsasalunan, nawa po ito'y tumimo, maghatid ng kaliwanagan sa mga nadirimlan, magbigay ng liwanag, pag-asa, at higit sa lahat, ang biyayang mga pangako mo sa amin. Patuloy mo gamitin ang lingkod mo mightily, boldly, and powerfully, kasama ang iyong mga awit. At Diyos, sundan po ito ng iyong himala sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, ating purihin ang Panginoon.
natin yung pinaka-the best, pinaka-mainam, pinaka-malakas. Sabay sigaw! Welcome! Holy Spirit! Sabi niyo, welcome! Holy Spirit! Take over! In my heart. Nasa puso niyo ba ang Espiritu Santo? Talaga? May babasahin lang ako sa inyo. Sabi po ng 1 Corinto 2. Makinig kayo. 1 Corinto, Kabanata 2, Talata 14. Makinig ang may pandinig. Sabi rito, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. Yung mga taong hindi raw nagtataglay ng Espiritu. Sa verse 15, nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Ngunit hindi siya nauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Wala akong kausap. Nasa atin na niya ang pag-iisip ni Kristo. Sa mga tao nagtataglay ng Espiritu. Sa mga tao namang hindi nagtataglay ng Espiritu, pinagtatawanan tayo. Kahangalan daw para sa kanila ito. Kaya, lagi kong sinasabi sa mga tao na i-welcome natin ang Holy Spirit sa buhay natin. Pag hindi nyo wini-welcome ang Holy Spirit sa buhay natin, binabaliwala natin siya. Kaya sabihin nyo, welcome! Holy Spirit, take over in my heart. Ito ang mensahe na nais iparating. Kanina narinig ko rin po yung inyong inspirational talk. Ang inyong tema ay Isaiah chapter 1 verse 18. Pakinggan nyo ito. Sabi niya rito, halika kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yerbo o tulad ng yelo o bulak. Ito ang salita ng Diyos. Blessed be the Lord God Almighty. Taas ang mga prayer requests. At awitin natin ang Blessed be the Lord God Almighty. Praise God. Taas po ang mga kamay. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praise. As your people declare your mighty word. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed
ang ating mga prayer request. Ama naming Diyos, basbasan niyo po ang mga prayer request na ito at mga alit mga handog na amin pong inaalay sa iyo. Dalangin po namin, Ama, na wala pong babigo sa dakong ito. Lahat po ng kanilang kahilingan matupad at mangyari ang iyong kalooban. Inakin po namin kami lahat ay answered prayer na. At ibabalik mo ng sigsiglig umaapaw ang mga alay at handog. Sa ngalan ni Jesus, anong sagot? Let us give thanks with a grateful heart of Jesus. Habang kinukolekta ng mga sexing collectors ang inyong mga offering, let us give thanks. Give thanks to the Holy One. Give thanks. Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks. Jesus Christ, His Son. And now, say, I am. Say, I am. The Lord has done. Palakpakan si Lord! Itaas ang mga kamay. Taas ang mga kamay at sabay-sabay na maupo. Sabay-sabay po na maupo. Sabay-sabay na maupo. Oh. Ayan, nakaupo na pong lahat. Ano yun, tapos na ang serbisyo? May outreach. Ayun. Okay. Handa na pong makinig? Mahina. Happy anniversary po sa inyong lahat. Happy anniversary. Sino ang nakadalawang oras na naghahanap papunta rito? Oh, grabe. Ano kami rin. Ang tagal namin, no? Di namin mahanap-hanap ito. Eh, ganun talaga. Sinusubok lang tayo ng Panginoon. Di ba? Ang patungo sa langit makipo. Ha? Pero ang daan patungo sa impyerno maluwang. Highway. Ha? Kaya po, salamat sa inyo sapagkat kayo nakarating at ako naniniwala may gagawin ang Diyos sa buhay natin. Lahat ng may sakit ay gagaling. Sino gustong gumaling? Ayan, si Lord, pagagalingin kayo, tayong lahat mamaya. Basta mahalaga, makinig po kayo. Sapagkat, ang pananampalataya, ang siyang dahilan kung bakit minsan tayo ay hindi gumagaling. Kasi yung pananampalataya natin, gigiwang-giwang. Ha? Bubutang-butang. Ayun, bubutaw-butaw. Ayun po. Faith is cometh by hearing. Remember that. Ang pananampalataya ay nag-uumpisa sa pakikinig. Hindi po yan tinatamaan sa loto, ha? Tandaan nyo po. Kaya huwag kayo tataya sa loto kasi ang pananampalataya hindi po tinatamaan sa loto. Ha? Kasalanan po ang pagtaya niyan. Okay? Ang pananampalataya ay nag-uumpisa sa pakikinig. At patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Yan, patuloy, hindi paminsan-minsan. Hindi pang anniversary lang. Kundi patuloy na nakikinig. Ha? Sa Biblia, mayroong ang tagal ng may sakit. Babae siya, dinudugo,
12 taon na dinudugo. Narinig ng babaeng ito na nandoon ang Panginoon sa Manoyo 2. Nasa Manoyo 2. Nagsikap siya pumunta doon. At ang sabi nung babaeng yun, umahapot na ng mahigit 2 oras naghahanap. Sabi nung babaeng yun, 12 taon ang dinudugo, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling ako. Yung salitang yun ay pananampalataya. Yung mga taong walang pananampalataya, kahit nasa tabi ng bahayan, hindi ang pupunta. Kahit na ayain mo ng ayain yan. Pero sa taong may pananampalataya, kahit anong layo, kahit anong hirap, pupunta at pupunta yan. Yung mga pumapalakpak na yan, dinadaluyan ng kapangyarihan ng Diyos yan. Kaya, lingid sa kaalaman nyo, sa bawat palakpak nyo at pagpupuri sa Diyos, may power na dumadaloy, gumagaling ang bawat may sakit. Amen? Because there is healing and there is power in worship. Amen. And always remember that worship is in the heart. Ang pagsamba ay nasa puso. At naipapakita sa pagpupuri, pagpalakpak, pagsigaw. At yung pagsayaw nyo kanina, maging ang inyong pag-awit. Kaya yung mga sumasabay sa pagsambang na doon, nagugulat sila. Yung dating sakit, biglang nawala. Mahina yung amen. Totoo po yun. Sabagat yun ang pagsamba. Gumagaling. Sabi ng Panginoon sa babae nung hinipo, gumaling. Sabi ng Panginoon, anak, umuwi ka na. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Amen po ba? Now, ang ating pag-uusapan, makinig po kayo, ang ating pag-uusapan ngayong gabing ito ay may pamagat na Divine Reconciliation. Sabi nyo, divine. Pag sinabing divine, tungkol sa Diyos. Pag sinabing divine, tumutukoy sa Diyos. Pag sinabing reconciliation, sabi nyo, divine reconciliation. Pag reconciliation, ibig sabihin nyo, pagkipagkasundo. So, nais ng Diyos na tayo makipagkasundo sa Kanya. Divine reconciliation and transformation. Sabi nyo, transformation. Ibig sabihin yung pagbabago ng tao. Gusto ng Diyos magbago ang tao. Yung dating chismosa, mabago. Yung dating matagal nang naninilampuri, mabago. Yung mga nangangalo niya, mabago. Yung mga pusong lalaki na babae naman siya, mabago. At yung mga pusong babae na lalaki naman siya, mabago. At yung mga bumabaon sa utang, mabago. At yung pag-asa natin na dapat ay sa Diyos, kung umaasa kayo sa mundo, kailangang mabago. Mahina. Kaya, ito ang mahalaga, sinasabi ng Panginoon, itong mensaheng ito ni Propeta Isaias, Isaiah chapter 1 verse 18. Itong mensaheng ito ay nakasentro. It is centered in God's willingness. Ibig sabihin ng willingness, nais ng Diyos. Willing ang Diyos. Willingness to forgive. Handa, gusto. Willing ang Panginoon na tayong lahat ay patawarin niya sapagat lahat tayo'y nagkasala. Tandaan niyo po, yung bawat palakpak niyo may power. Dahil yun po ang exercise para kay Lord, kaya maraming nai-stroke. Totoo po yun. Hindi ba alam na ang paglalakad ay napakahalaga sa buhay natin? Yung mga tao hindi naglalakad, tulog na lang tulog, madaling magkasakit yun.
Yung walang exercise. Yung mga hindi umiinom ng tubig, puro soft drinks. Inom na lang ng ilom ng kung ano-ano mga juices. Yun po ang nagiging dahilan bakit nagkakasakit. Yung sobra-sobra naman sa pagkain ng kanin. Kaya nagkakaroon ng diabetes. Ano? Yan po. So, kailangan pakinggan po natin. Ano? So, nakasentro ito sa kagustuhan ng Diyos na tayo patawarin. Even the deepest sin, kahit nasa pinakamalalim na kasalanang nagawa natin. Ha? Tandaan niyo po, Romans chapter 3 verse 23, lahat ay nagkasala. Walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. All have sinned and fall short from the glory of God. Kaya walang po pwedeng magsabing mga tao, di ko kailangan dumalo dyan. Wala naman ako kasalanan eh. Sino sinabi mo? Lahat ay nagkasala. Kaya nung sabi ni Propeta Isaias, hali kayo! It's a great invitation. Isang dakilang paanyaya ng Diyos na ginagamit si Propeta Isaias na kapatid. Ha? Sabi niya rito, hali kayo. An invitation, come and let us reason. Hali kayo, magpaliwanagan tayo. Kasi maraming nangangatwiran. Magpaliwanagan tayo, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Amen. Amen. Wala akong kausap. Inulit po ni Jesus sa New Testament kasi yung Isaias, ang sulat ni Propeta Isaias, yung po ay prophecy, kapahayagan. Hindi pa dumadating si Kristo, may kapahayagan na ang Diyos na may parating na tagapagligtas. Kaya sabi ni Jesus, inulit niya sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal, kayong lahat na nangabibigatan dahil sa laki ng utang, kayong lahat na nabibigatan dahil sa napakaraming problema, kayong lahat na nabibigatan at nahihirapan dahil maraming sakit at karamdaman, lumapit kayo sa akin, sabi ni Jesus, at kayo'y aking pagpapahingahin. Amen. Sino gusto ng kapahingahang bigay ng Panginoon? Sino gusto ng kapahingahang bigay ni Lord? Naku, ayaw nilang tumaas ang kamay. Hindi po RIP, ha? Kapahingahan ng ating kaluluwa. Kung tayo may nabibigatan, maraming problema, problematic, asthmatic, at walang atik. Sabi ng Panginoon, pagpapahingahin ko kayo. Ibig sabihin, hindi ka mahihirapan. Kapayapaan, kaginhawaan, kalayaan, ang pangako ni Yahweh El Shaddai. And I have 3 lessons that I want to share to all of you. Meron akong 3 mensaheng nais iparating sa inyo na dapat ninyong iuwi. Kaya sila nakatingin. Saan kaya sila nakatingin? Saan kaya sila nakatingin? I have 3 lessons that I want to share to all of you that you need to take home. Kailangang iuwi nyo ang lesson na ito. Na sinasabi ni Propeta Isaias, 3 lessons that you need to take home. And the first lesson, unang
aralin na dapat yung iuwi galing dito sa verse 18 na ito, na naganyayang lumapit kayo at magpaliwanagan tayo. Unang lesson, it's a God invitation to dialogue. Iniimbitahan tayo ng Diyos na tayo'y mag-usap, na tayo'y magpaliwanagan. Alam nyo, andiyan pa ba kayo? Alam nyo, ang madalas nagiging dahilan kung bakit nasisira ang pamilya. Oy, makinig! Lack of communication. Kapag walang pag-uusap ang isang pamilya, ang tawag po doon ay magkakaroon ng communication gap. Pag sinabing gap, pagitan, na lumalayo kayo sa isa't isa dahil walang pag-uusap. Lalo na kung nasa abroad o nasa malayong lugar ang asawa, mahalaga po ang communication. Mahina. Ang Diyos nasa langit, pero tayo nakikipag-communicate through prayer. Nagdadasal tayo, nakikipag-usap tayo sa Diyos. Without communicating with God, kung wala tayo pakikipag-usap sa Diyos, pag hindi kayo nagdadasal, hindi kayo Kristiyano. Kapag hindi nagdadasal ang isang tao, hindi siya Kristiyano. Yun ang sabi ni Lord. Hali kayo, mag-usap tayo. Hali kayo, mag-usap tayo. Oy, hali kayo, mag-usap tayo. Sabi ni Jesus, ni Yahweh. Kaya po pag walang communication, may gap, ang tawag ay communication gap, at yung gap na yun, yung pagitan, yun ang pinapasukan ng kaaway. Pag pinabayaan nyo yung gap na yun, kaya ang aral sa Biblia, kapag kayo'y di nagkakasundo, nag-aaway kayo, huwag nyong palulubugan ng araw. Kailangan magkasundo kayo bago lumubog ang araw. Paano kung kinamatayan mo na? Dahil sa tagal ng ayaw nyo makipagkasundo. Di po ba? Pag ang tao namatay na hindi nakikipagkasundo, wala tayong kasiguraduhan na makapasok sa langit. Kung gusto nyo pong sa impyerno mapunta, patuloy kayong maipag-away. Patuloy kayong maipagsabunutan. Hanggang sa matanggal ang buhok. Pero ang payo namin sa atin, sa amin na nangaral na ito, let's reconcile with each other. Makipagkasundo. Dahil ayaw ng Diyos na tayo mapahamak sa impyerno. Ang gusto ng Diyos, tayong lahat ay makasama niya sa langit magpakailanman. Ikaw pa rin. Wala akong kausap. Gusto ng Diyos, makasama tayo sa langit. Kaya sabi ni Yahweh, hali kayo, mag-usap tayo, magkaliwanagan tayo. Gaano man kalaki ang inyong kasalanan, gaano man kapula, handa ko kayong patawarin. Purihin ang Panginoon. Ang hina. Sabi niya, God's invitation to dialogue. Kaya maraming mag-asawa nawasak ang tahanan. Kasi nung mayroong gap, may pagitan, sino ang kinausap? Yung kumpari o yung kumari? Sasabihin ni kumpari, hayaan mo na, malayo si pare. Andito naman ako. Yun ang gawa ng demonyo.
Kasi may gap kayo eh. Kung sino yung malapit sa iyo, yung nagagamitin ng demonyo sa iyo. Because the devil is observer. Nag-o-observe ang demonyo. At pag nakita niyang may pagitan, may gap, may butas, yun ang papasukin niya para wasakin, sapagkat yan ang trabaho ng demonyo. John chapter 10 verse 10, naparito siya upang magnakaw, magwasak at pumatay. Ngunit si Kristo na ating Panginoon, naparito siya upang ang mga tupa ay magkamit ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Kaya ayaw ng Diyos mawasak ang ating tahanan. Ayaw ng Diyos masira ang ating pamilya. It is the oldest institution established by God, the family. Kaya hindi dapat masira. Dami po ngayong nagsasama, hindi naman mag-asawa kasi nasira yung unang pamilya. Hindi po gusto ng Diyos yun. Hindi po gusto ng Diyos yun. Ang gusto ng Diyos, kung tayo'y pamilya, magkasundo, magkaisa, sapagkat yun ang nais ni Yahweh El Shaddai. Kung namatay na ang asawa mo, ayun, pwede ka nang malaya ka na, pwede ka nang mag-asawang muli. Ng taong malaya rin. Hindi yung taong may pamilya rin. Kasalanan po. Ang pangalo niya, idolatry. Kasalanan po yun. Ayaw ng Diyos doon. Kaya sabi ng Panginoon, halika kayo, magkaliwanagan tayo. Gusto ng Diyos, we must reconcile with Him, a divine reconciliation, pakikipagkasundo sa Diyos, binibigyan niya tayo ng chance upang tayong lahat ay di mapahamak, bagkus magkamit ng buhay na walang hanggan. Amen! So yun ang sabi ng Banal na Aklat, come, now, let us reason together. An invitation is very important. Ang imbitasyon ay napakahalaga. Mahina. Pangalawang lesson na dapat yung iuwi. So, tandaan nyo, hindi po tumitigil ang Diyos, imbitahan tayo. Dahil tayo marupok kay daling lumimot sa Diyos. Sa Diyos na ang lahat, siya ang may dulot. Ha? Pangalawa pong lesson natin, the nature of sin. Ano po ba yung kasalanan natin? At ano yung pagpapatawad? The nature of sin and forgiveness. Sabi doon sa verse 18, letter B, sabi niya rito, gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, handa kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Handa ang Diyos magpatawad. Anong kasalanan na ating nagawa? Marami po. Marami po. Sabi po yung pula, sa English po sabi rin ay scarlet and crimson. Ang ibig sabihin po ng scarlet and crimson, ito yung nagsisimbolo sa kasalanan. Symbolizing indelible stain. Alam mo, pag tayo may stain o may dungis, mancha, hindi po tayo makapapasok sa langit pag may mancha, stain. Kapag may mancha ang damit, anong nilalagyan? Clorox. Pinapuputi. Ha? Ayaw ng Diyos na tayo may mancha. Ayaw ng Diyos na tayo may bahidungis. Gusto ng Diyos, we are pure, malinis. At ang nagbibigay ng kalinisan sa atin ay ang Espiritu Santo na siyang nagpapabanal sa atin. Yung indelible stain, hindi matanggal-tanggal na mancha,
deep, malalim, rooted, and impossible to remove. Imposibleng mawala, imposibleng maalis. Pero sa Diyos, walang imposible kung lalapit tayong lahat dahil tayo iniimbitahan. If we come together to God, because He inviting us, gaano man, mamamatay tao man, gaano man kalaki ang kasalanan natin, handa niya tayong patawarin. Amen? Amen. Sinong naniniwala? Ang hina. Yung po ang ibig sabihin ng scarlet and crimson. Hindi po yun maaalis o magagawa ng tao. Diyos lang ang makagagawa nun. Sabi ron, through human effort, hindi po magagawa yon. Pero sa Diyos, magagawa niya tayong baguhin, iligtas, at patawarin. Amen. 2 Corinthians 5:17, di ba? Kapag tayo nakipag-isa kay Kristo, tayo nagiging bago. Inaalis niya lahat ng kasalanan natin, pinatatawad tayo, pinapuputi tayo. Ang sino man ay pag-isaan niya kay Kristo, nagiging bagong nilalang. Wala na niya ang kanyang dating pagkatao. Ako po dati noon, ang hilig ko sa bold show, ang hilig ko sa beer house, kumakanta ako sa beer house, nagtrabaho ko sa insurance, niluloko ko yung mga tao. Yung mga babae, sa hita ko nakaupo kapag ako'y nando sa beer house. Nauubos ang pera ko sa kanila, sa Alibangbang sa Cubao. Mahilig po ako doon sa Santa Cruz, sa Gala Theater, sa Hats 82 doon po sa may Show Boulevard, at iba't ibang beer house doon po sa may Baclaran, sa may Pasay, na ang naging dahilan, yun ang naging dahilan kung ako po'y nagkasakit. Yung puso ko lumaki, nagkaroon pa ng rheumatic heart disease, may 4 na baraang ugat, kailangang i-bypass, wala akong pera. Mayroon akong spot sa baga, mayroon akong ulcer, may hepatitis, mga sakit dahil sa gawa na masama. Nangalon niya rin po ako ng kliyente ko na ang asawa ay nasa Saudi Arabia. Kapag ay pumupunta sa bahay nila para makolekta ng kanyang bayad sa insurance. Pero tingnan niyo po ang buti ng Panginoon. Hindi niya hinayaan akong magpatuloy sa ganong gawain. Amen. No, ako'y may sakit na, di na ako makatulog, nangayayat ako parang si Palito. Sabi ng mga tao at ng mga kapatid ko at kaibigan, isang bulati na lang ang di pumiperma. At pag pumirma yun, patay na ako. Salamat na lang noon, hindi pa uso ang ayuda. Ay kung naayudahan yung bulati, pumiperma yun. Di ba? Salamat, hindi pumirma yung bulati. Dahil kung pumirma, patay na po ako, di ko kayo nakilala. At mula po noon, tumugon ako sa panawagan ng Diyos, 1986, April 10, 1986, mag 39 years na po ako sa ministry, magpo 40 na by next year. Mula na ako'y tumugon, lahat ng aking sakit, pinagaling ng Panginoon. Wala pa akong pera, wala akong ipagpapadoktor. Dalo lang ako ng dalo sa gawain. Ha? Kay buti ng Panginoon. Pagaling. Amen. Kung buong puso kayong susunod sa akin, sabi ni Yahweh, ibibigay niyo ang inyong buhay sa akin, hindi ko ipararanas ang alinmang sakit na pinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot.
Diyos ang nagpagaling sa akin. At mula noon, muling bumalik ang katawan ko. Yung dating payat. Payat ang bulsa. Payat lahat. Squatter ako noon. Pasabit-sabit sa sasakyan. Pero mula po, nang ako'y pagalingin at buong pusong inalay sa Diyos ang aking buhay, itinaas, iniangat, pinagpala ni Yahweh El Shaddai. Ang hina. Ang hina. Unang blessing sa akin ng Diyos, yung squatter kami sa Bikutan, binigay sa amin yung lote doon, napatayuan namin ang building. Doon po ginagawa yung products namin ng Rex Lucare. Andun yung mga anak ko sa una, doon nakatira. Doon ang gininegosyo yung anak ko, yung tinatawag na Orno Pizza na sikat na ngayon. Doon nakatira yung mga anak ko. Eh, Brother Rex, saan kayo nakatira? Binayaan din po kami ng kondo dyan sa Ambel. Ako dyan nakatira, minsan sulo ako. Kung gusto nyong tabihan ako, pwede. Nag-iisa po ako doon. Bakit? Yung asawa ko at yung 3 kong anak, ando naman po biniyaan kami ng bahay sa multinational village. Ganun kabuti ang Panginoon pag tayo naging tapat sa Kanya. Yung dating naghihirap, yung dating walang-wala, yung dating abang-aba, makasalanan, pag tayo bumalik at tumugon sa panawagan ng Diyos, lahat ng pangako niya ay ipararana sa atin. Pagpapalit tayo, magabayan tayo, iingatan tayo, iaangat tayo. Sabi ni Yahweh, come to me. Hali kayo. Magkaliwanagan tayo, magpaliwanagan tayo. Gaano mang kalaki kasi sa atin, handa niya tayong patawarin. Handa niya tayong patawarin. Mahina. Alam nyo, ang nakakatakot, kung kailan mamamatay ka na sa kakagustong maghumingi ng tawad, wala ka nang magawa. Mahirap po kapag tayo hirap na abutin tayo ng kamatayan na hindi tayo nakahingi ng tawad sa mga taong nagawa natin ng kasalanan. Kaya ano sinasabi ng Bible? Kailangan tayo maging handa. Amen? Kailangan tayo maging handa. Ang pangako niya, white as snow wool. Gaya daw ng yelo at ng bulak, kaputi ang mangyayari sa atin. Anong ibig sabihin nun? God's forgiveness is portrayed as a complete transformation. Buo! Nababaguhin tayo ng Panginoon. Kaya po, mula nung ako'y tumugon sa Panginoon, yung aking pangit na ugali na bago. Yung mali kong ginagawa na bago. Yung dating ninanakawan ko yung pamilya ko at nagagastos ko sa bisyo ko. Ang laking kasalanan nun, ano? Paghihingi sa akin yung una kong asawa. Wala akong maibigay kasi nagastos ko na. Pero kay buti ng Panginoon, pinatitigil na tayo. Kay buti ng Panginoon, pinatitigil na tayo. Amen. Amen. Ayun po yun, mga kapatid. Kaya ano sabi ng Panginoon? Tandaan nyo po, the context. Ang nilalaman ng Isaiah chapter 1 verse 18 ay nagpapakita ng pagsuway ng Israel sa Diyos. Ang mga Israelita sumuway sa Diyos, pinagpalit ang Diyos sa iba. At ganoon din tayo, the new Israelite at the present time. Ayaw natin minsan bigyan at pagbigyan ang Panginoon. Pagbigyan nyo naman ang Panginoon, sabihin mo sa iyong katabi, pagbigyan nyo naman si Lord.
Sabihin nyo, huwag niyong intindihan yung patak ng ulan. Sabihin nyo, makinig ka. At mamaya uuwi kang tagumpay. Amen! And finally, nako, ang tagal. Take 2. And finally, woo! Sayaw! Ano sa galatan ang aking nalaman? Sa tingin ako'y nakikinig ng banal salita. Nalaman ko ang susi ng kanyang mga mata. Sa gabay ng lingkod niya, ang pala at ang kamay ay finally, ako ay may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinapala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, ang buhay ko ngayon, ang buhay ko kung may pagsubok, ako'y punong-puno. Sa pagtaha at ang kamay. Sabi nyo, lasan nyo pa, ulitin. Answered prayer na kayong lahat. Alam nyo, yung pagsigaw na yan, nakuha ko rin yan sa Bible. Nung pinasigaw ng Panginoon yung mga Israelita, 7 ulit silang umikot doon sa pader. Ano yan? Pader ng ano yan? Jericho. At nung pagkatapos silang umikot ng 7, bigla silang sumigaw ng napakalakas. Anong sigaw nila? Bumagsak ang pader. Mga kapatid, anong pader ng inyong mga problema, suliranin, sakit, karamdaman, mga isip ng alalahanin sa buhay, mga pag-iisip patungkol sa kanilang asawa, anak, magulang, kapatid, kapitbahay, iniisip kung kailan siya tatama sa loto, masama yan. Kailangan ang isipin natin ay ang Panginoong Diyos. Sabi ng Bible, let us fix your eyes unto Jesus. Ituunan niya ninyo kay Jesus ang inyong paningin. Laging kay Jesus nakatuon ang paningin. At yung paningin na yun ay ang pananampalataya. At siya, tayo'y pagpapalain. Amen. So finally, anong sabi ng Bible? Finally, number 3, the lesson that you need to take home is Christ as the ultimate fulfillment. Mga kapatid, ibig sabihin si Kristo po ang katugunan.
ng iyong suliranin. Si Kristo po ang katugunan para makabayad sa utang. Si Kristo po ang katugunan para gumaling ang lahat ng sakit at karamdaman. Si Kristo po ang katugunan ng lahat ng ating kabigatan. Kaya itaas nyo ang inyong kamay, sabihin nyo, Panginoong Yesus, alam ko po, makasalanan po ako, at ako'y humihingi ng tulong sa iyo. Patawarin mo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan, mula po sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Tulungan mo po ako na maging ganap, maayos ang buhay, at umaasa po ako na ikaw ay Diyos na tumutugon sa amin. Lord, prepare me to be a sanctuary. Ihanda tayo ng Panginoon na maging tahanan niya, sanctuary ang puso natin. Taas ang kamay. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be only sanctuary. Holy Lord, prepare me. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be only sanctuary. Feel the presence of God. Damhin nyo ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang presensya. Because I know God is here. The goodness of God is here. Because God is good all the time. Declare it, His goodness. Sabihin nyo sa Kanya, I love you, Lord. I love you, Lord. Declare His goodness. Hallelujah.
feel Him. Damhin nyo ang presensya ng Diyos. He's doing something good in your life. Healing for your body and mind. He is doing something good. At dumadalo ang himala. Dumadalo ang himala. Dumadalo ang himala. I rebuke whatever kind of sickness. Sinasabay ko sa ngalan ni Jesus. At tanggapin nyo ang kagalingan. Receive healing. Receive deliverance. Be healed. Be healed. In Jesus' name. Yung pinagaling po, pupunta rito sa may harap ko. Lahat ng pinagaling ni Lord. Huwag yung sunod-sunodin ha. Taas ang kamay. I claim for healing. Inatin mo ang kagalingan ng confirmation of healing and deliverance. And I confirm your healing. That you are all healed in the name of Jesus. And I confirm it right now. I pray. Tanggapin. Yes, Lord. Kung ilahin kaya mo ba? Abangan nyo sa likod. Kay sa po. Ang inyong kagalingan. Lord, I pray. Yes, yes. Hallelujah, hallelujah. Ang ninyo na ang kagalingan sa ngalan ng Jesus. I pray. I pray. Receive. Yes. Kami dyan. Kami dyan. Kami sa
Tayo na tayo. Sabihin natin, Hallelujah. Raise up your hand. Patong muli ang kamay sa ulo. Ama naming Diyos, as you confirm that they are healed now, Lord, cover them with your precious blood. Make them holy and blameless. At ikaw lang ang aming susundan. At ikaw ang Diyos na aming sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Inaangkin na po namin ang iyong ginawa sa amin ay isang katagumpayan namin. Sa pangalan ni Jesus, anong sagot? Sabihin mo ngayon, I am healed. Magaling na ako. Sabihin mo ngayon, I am strong. Malakas na ako. Sabihin mo ngayon, I am rich. Mayaman na ako. At sabihin mo ngayon, I am more than conqueror. No one can defeat me. Because Jesus Christ is in me. Palakpakan si Lord. Okay. Taas ang kamay muli. Sabi ng Bible sa Mark chapter 16, verse 15 to the following verses, hindi na nangahulugan po kung hindi kayo na slain o na bual, ay hindi kayo gumaling. Ang mahalaga po kayo napatungan ng kamay. Sabi ng Bible, at ang sino mang sumampalataya at bautismuhan ay maliligtas. Kaya mahalaga ang pagsampalataya kay Kristo. Maliligtas. Dahil lang sa Kanya lang ang kaligtasan. At ang sabi po roon, at sila mga sumampalataya at nabautismuhan ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Amen. Sa pangalan ni Jesus, pangalan ko sabi niya, pangalan ni Jesus, makapagpapalaya sila ng mga demonyo. Amen. Dumampot man niya sila ng ahas, simbolo ni Satanas yun. Uminom ng lason, simbolo ng kasalanan yon. Hindi sila maaano. At ang sino man anyang mapatungan ng kanilang mga kamay, ang lahat ng may sakit ay gagaling. Kaya sabihin mo ngayon, magaling na ako. Kung ano ang inyong isipin at sabihin, yun ang mangyayari sa buhay natin. Kaya huwag kayo magsasalita ng hindi maganda. Huwag kayo magsasalita ng negatibo. Laging sasabihin natin, I am healed. Magaling na ako. I am good health. Wala akong sakit. Tayo kasi lagi pag naramdaman, sakit. Ha? O tinan mo, ako sinishare ko na lang yung nangyari sa akin, pero magaling na ako. O, kaya yun ang ating buhay at kamatayan natin, sa dulo ng dila natin nakasalalay. Kung ano ang lagi niyong sinasabi at binabanggit, yun ang inyong buhay. Okay, handa na kayo tumanggap ng bonus. Okay, 3 bonus ang iahagis ko sa inyo. At sasabihin ngayon, Panginoong Jesus, mahal na mahal kita. 3 hagis ko, 3 beses yung sasabihin yan. Okay? Dito po ako sa parte rito. Para lahat. Ano yan? Oo. Maghagis muna ako ng bonus nila. Pagkatapos kong maghagis, uupo muna kayong lahat. Kasi may another bonus. Okay. May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father. Father pa lang ako. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Yan pong 3 yan, Ama, Anak, Espiritu Santo, hindi pwedeng paghiwa-hiwalayin. They are inseparable. Ha? At ang nagpapadama ng pagmamahal sa atin ng Diyos ay ang Espiritu Santo, siya rin ang nagpapabanal sa atin. Okay? So yan po. Nabasbasa na tayo. Iahagis ko na ang bonus nyo. Anong sasabihin nyo? Ano?
Panginoong Jesus, mahal na mahal kita. Okay, ready na kayo? Ito na ang unang bonus. Sumigaw na kayo! Pangalawang bonus! At pangatlong bonus! Answer prayer kayong lahat. Taas ang kamay at dahan-dahang maupo.